Dear Tita El, itago niyo po na lang ako sa pangalang Neri. 43 years old mula po rito sa Maragondon, Cavite. Sa totoo lang, naging single ako for 9 years. By choice po yun. Ayaw ko na sanang magkaroon ng karelasyon. Masaya na akong maging ninang ng anak ng mga kaibigan ko. Pero dahil sa lalaking ito na isang biyudo, nagbago ang pananaw ko pagdating sa pagkakaroon ng jowa at katuwang sa buhay. Magkatabi lang ang bahay namin ni Nathan at nasaksihan ko kung gaano kasaya ang married life nila ng asawa niya noon. Napasabi pa nga ako na parang gusto ko na ring mag-asawa kasi parang perfect naman ang buhay nila. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang inatake sa puso ang wife ni Nathan. Akala ko noon ibebenta niya ang bahay at saka lilisanin niya ito. Matapos ang hindi inaasahang pagpanaw ng asawa ng aking kapitbahay na si Nathan. Pero nananatili pa rin siya sa bahay nila kahit nag-iisa na lang ito sa buhay. Sa totoo lang Tita El, nasaksihan ko rin kung paano siya nalugmok nang mawala ang asawa niya. Wala siyang kinakausap na kapitbahay, laging nakayuko, madilim ang bahay, at walang bumibisita. 4.5 taon ko yung paulit-ulit na napapansin. At tanging mga tingin lang ang mga nagagawa ko. Pinili ko po kasing hindi manghimasok sa buhay ni Nathan dahil nasa punto pa rin po ako ng paghihinagpis. Hanggang isang araw, nakita ko siyang lango sa alak at halos di makatayo. Pumasok siya sa bahay niya nang gumagapang. Dahil sa sitwasyong yon ay pinili ko na siyang tulungan. Matapos nun ay doon kami unang nagkausap. Nalaman ko na 5th death anniversary pala ng wife niya noong araw na yon. Matapos ang tagpong yon, ay nagsimula na rin kaming makapag-usap. Madalas akong magdala ng pagkain sa bahay niya kasi alam ko namang hindi naman talaga siya mahilig magluto. Puro online delivery lang kasi ang ginagawa nitong si Nathan. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, dahil hindi na bago sa amin ang kakaibang samahang nabuo sa aming dalawa ni Nathan, dumating na lang kami sa punto na exclusively dating na rin pala kami. Sa totoo lang, malaki na ang pinagbago niya. Mula sa dating malungkutin, naging madaldal at masayahin na ito. Na never ko namang nakita sa kanya bago ko pa siya makilala ng lubusan. Ang problema ko lang, walang araw na hindi niya naaalala ang asawa niya. Lagi niyang nababanggit kung gaano ito kaganda, kabait, at kagaling magluto. Kapag hindi siya nagre-reply sa akin, alam ko na kung saan siya nagpupunta. Sa puntod ng asawa niya. Araw-araw niyang binibisita ito at madalas pa rin siyang umiiyak. Hindi ko tuloy mahanap kung nasaan ako sa puso niya, Tita El. To be honest, may nangyari na rin po sa amin, pero hindi pa rin niya makalimutan ang asawa niya. Gets ko naman yun, ultimate love niya yun eh. Pero bakit siya pa rin ang gumagawa ng paraan para makita ako? Siya pa rin ang nagyayaya
siya pa rin ang nagsasabing masaya siya sa presensya ko. Ang saya niya kapag magkasama kami at madalas niyang sabihin na thank you dahil dumating daw ako sa buhay niya. Pero bakit po walang araw na hindi niya inaalala ang asawa niya? Okay lang sana kung sa loob lang niya ito nararamdaman pero sinasabi po niya ito out loud. Sa harap ko at ang sakit po nun, napakang insensitive naman niya. Sorry. Yan lang ang lagi niyang sinasabi kapag napagsasabihan ko at pinupuna ko siya sa mga kilos at gawin niya sa akin. Normal po ba ito kahit ilang buwan na kayong nagde-date? Ano po ba ang dapat kong gawin? Dapat ko bang maintindihan na never kong makukuha ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya dahil hanggang ngayon ay may puwang pa rin sa puso niya ang kanyang namayapang misis? I hope na babasa niyo po ang kwentong ito sa inyong programa. Maraming salamat po at umaasa ng totoong kasagutan. Neri ng Cavite. Basa natin yung sulat, yung hashtag True Love Notes ni Neri. 9 years na siyang walang jowa, may kapitbahay siya na nabiyudo 5 years ago. Ang daming nangyari, lagi malungkot si biyudo. Siya naman from afar, nagmamasid-masid lang hanggang sa lango sa alak. And then nagsimula ang kanilang friendship and before they knew it, ayun, nag-exclusively dating na silang dalawa. Yun nga lang, itong si Boylet na biyudo, lagi namang bukang bibig yung asawa na namayapa. Siyempre na-hurt ang Neri. Diba? Napatanong tuloy siya. Nasaan kaya Nasaan kaya ako sa puso niya? Kasi parang may maliit na space, malaki pa rin yung sa asawa. Oh, 'di ba? So, narinig ko naman ang mga concerns mo. Nagtatanong siya, 'di ba? Ano bang dapat gawin? Dapat bang maintindihan o dapat ba niyang maintindihan na never niyang makukuha ang pagmamahal na ibinibigay niya dito kay biyudong mister? Kasi hanggang ngayon nga, may puwang pa rin sa puso ni biyudo yung kanyang misis. Okay, Neri, kung ako ang tatanungin mo, naisip ko, hindi kaya na in love lang kayong dalawa? Or sabihin na natin because you're exclusively dating, parang may mutual understanding na kayong dalawa. 'Di ba? And since you're both adults anyway, I don't know if baka wala lang din kayong label. Kasi uso na yun ngayon. 'Di ba? Hindi naman kaya kayo ay nagkaroon lang ng love for circumstance. Yan. Hindi kaya love for circumstance ang nangyari sa inyong dalawa. When I say love for circumstance, kasi parehas niyong kinailangan ng isa't isa sa mga panahong parehas kayong marupok. Oh, 'di ba? Kasi tinan mo si Nathan, si biyudo, 5 years nang 5 years na since namatay yung wife niya. At ikaw naman, 9 years nang walang boyfriend. So, if you put 2 and 2 together, dahil pader lang ang namamag-itan, 'di ba? At nagkakakitaan kayo araw-araw, hindi talaga sigurong malayo na magka-developan kayong dalawa. Pero also put into consideration na hindi kaya sobrang mahal pa rin ni Nathan yung asawa niya na hindi pa siya talaga move forward. Kasi kahit na physically naandyan ka, parang nangyayari, kung ako tatanungin mo, parang rebound
Kasi very vocal siya eh. I don't even know how you can help Nathan to move forward with his life. Kasi kung akong tatanungin mo, of course asawa niya yun. Ang hirap din ng sitwasyon mo na okay, like mo siya, pinapakita rin naman niya na like ka niya, pero, 'di ba? Pero nandun pa rin sa puso niya yung kanyang namatay na asawa at hindi mo yon maiaalis sa kanya. Masakit man pakinggan o masakit man isipin. Parang alam mo yon, nakikipagkumpetensya ka sa isang taong wala na. Tas dama mong mas matimbang pa rin yung namayapa niyang asawa kaysa sa'yo. So ano ka? Yun yung tanong mo, di ba? Ano ba ako talaga? Nasubukan mo na bang tanongin yun sa kanya? Yung seryosohan kayo mag-usap. Ano ba ako sa'yo? What do we mean to each other? Are we friend or are we lovers? Charing. O diba, what do we mean to each other, Nathan? Ano ba ako sa'yo? Kasi I think I'm slowly falling for you and I don't know what you feel for me. Kung love ba yung nararamdaman mo o kasi wala na si wife kaya binaling mo na lang yung pagmamahal mo at yung mga bagay na hindi mo na magagawa sa kanya sa akin. Diba? Kapitbahay mo na, jowa mo pa. Siguro mas maganda kung mag-usap kayo ng maayos, ng masinsinan. Kasi parang, I think, nararamdaman ko, Neri, that you're getting impatient with the way this relationship is going. No? Parang, I feel that, naiinip ka na. Kumbaga sa teleserye, gusto mo na siyang i-fast forward at umabot na dun sa ending imbis na lagi na lang abangan ang susunod na kabanata, abangan bukas, abangan sa Lunes. Parang gano'n meron ka ng inip factor kaya siguro napapaisip ka na ng ganito. Gano'n na ba kayo katagal na exclusively dating? I think you have to talk about it. At ang tanong ko sa'yo, gaano mo siya kamahal? Gaano mo siya kamahal para maintindihan mo na kahit masakit, naging parte kasi ng buhay niya yung asawa niya na namayapa na. And I guess kailangan siguro kung talagang mahal mo si Nathan, lawakan mo yung iyong understanding. Kung mahal na mahal mo siya, lawakan mo yung understanding mo na kahit anong mangyari, nandyan pa rin siya eh. Meron pa rin yung naka-etch pa rin sa puso niya yung una niyang asawa. Baka meron tayong mga nakikinig na ganyan ang sitwasyon, namatay yung asawa, tapos sila yung naging second wife, baka meron. Kwento nyo naman sa amin kung paano nyo na-overcome or paano yung setup, ano yung napag-usapan. Or siguro last suggestion, Neri, kung hindi ka pa handang kausapin siya at isettle yung real score sa inyong dalawa, just let it go first. Alam mo yun? Chill. Hayaan mo na muna. Tingnan mo kung saan papunta tong dating phase ninyong dalawa. 'Di ba? Tingnan mo muna kung saan pupunta 'to. Enjoy mo na lang muna yung moment na kasama mo siya at yung mga moments na nakikita mong maligaya siya. In the hopes of one day, slowly, hindi man fully, unti-unti siyang makapag-let go from the grief that he is feeling para dun sa asawa niyang namatay. Ang hirap din kasi ng sitwasyon ni Nathan, alam mo yon,
Namatay yung asawa niya, mahal na mahal niya, and then eto ka, 'di ba? Ini-introduce kumbaga sa teleserye ng kanyang buhay, eto ka, 'di ba? Pero there is still a part of him that is holding on to the memory of his late wife. Ang hirap din ng sitwasyon niya. And I guess he's not yet ready to let go because he still talks about his wife all the time. With you. 'Di ba? So that's one sign of hindi pa siya ready mag-let go. The question is, para sa'yo, would you stick around? Hanggang sa makita mo na isang araw na lumalamang ka na sa puntos kesa doon sa kanyang deceased wife? Would you stick around that long? Pagtsatsagaan mo ba siya? Or would you bail out now and just be friends with this guy? Nasa sayo pa rin yun. Kasi parehas lang kayong may hurting face. Hindi lang parehas ng sitwasyon, pero parehas kayong nasasaktan. You being hurt kasi para ka naman tinatampal-tampal sa buka. Alam mo yung parang ang kakumpetensya mo, tegi na. 'Di ba? Ang kakumpetensya mo, namatay niyang asawa. Espiritu na nga lang, kakumpetensya mo pa. Ganun ba yung mindset? 'Di ba? Siya rin naman, kasi nga in grief pa. Paano mo let go? Kanya-kanya tayo ng grieving period. Minsan, 8 taon na umiiyak pa. Dahil dun sa namatay na loved one, kanya-kanya tayo ng grieving period. Will you allow him that time? Mabibigyan mo ba siya ng panahon hanggang sa makita mo na okay, mas okay na siya ngayon. Siguro mas magiging okay na din kami. Or would you bail out now? Nasa sayo pa rin yung desisyon. Pero binigyan lang kita ng insight na baka nagkaibigan lang kayo or you fell in love with each other because of the circumstances. His wife passed away. Ikaw wala kang jowa for 9 years. Nagkatagpo kayo sa isang event in his life na lugmok siya. Kaya siguro medyo na-fall siya sa'yo. Bait pala neto kapitbahay ko, pinagluluto pa. Diba? Pagkatapos, 5 taon nang wala si Mrs., ikaw naman, 9 na taon nang walang jowa. Yung tawag ng laman, di syempre, alam mo na yun. So baka both of you just fell in love because of circumstance. Medyo dapat halukayin din natin yung ating yung ating emosyon at i-analyze natin. Why did you fall for this guy? And why did he fall for you? Diba? Ayoko naman sabihing magfubo na lang kayong dalawa kasi ang pangit naman nun, diba? Ayoko naman ganun ng advice, ang pangit, diba? Ayoko yon. So, mas maganda, mag-usap kayong dalawa. At ikaw pa rin, nasa sayo pa rin ang bola kung ano yung pipiliin mong desisyon. Inihain ko lang sa'yo yung mga possibilities. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.